Paano makibagay sa iyong narcissistic wife? So, dumating tayo sa ganitong topic dahil kay Sir DJ Yeth. Sabi niya dito sa comment, Sir, paano po approach kapag narc yung asawa at may anak kayo? So, ang ibig niya sabihin dito ay yung pakikisama, no? Yung pakikipag-usap. Yun yung marahil ibig sabihin niya sa word na approach. Alam nyo, maraming ganitong mga lalaki, no? Mga husband, kagaya ni Sir. Kahit na alam natin lahat na ang sagot sa mga narcissist pagdating sa relationship ay hiwalayan o hiwalayan. Sabi ko nga, kung makakatakbo ka, tumakbo ka. No? So that is my idiomatic expressions when it comes to this kind of subject. Pero sabi ko nga, sa kanila, ay wala naman ako magagawa kung mahal na mahal ninyo at ayaw nyo talaga. Decision nyo yan. Free, ano yan, freedom yan free will yan So, dahil sa anak, dahil sa kabuhayan, at marami pang ibang dahilan, so hindi natin sila po pwedeng pilitin kung ayaw nilang umalis dun sa kinalalagyan nila. And hindi ko naman kayo pababayaan. Tutulungan ko kayo. Kaya nga nandito itong content na to para nang sa ganun ay magawa ninyo ng paraan na kahit paano ay maging peaceful at maging maayos pa rin ang relationship ninyo. Ito nga lamang ay kombinasyon ng pagmamahal at ng tactics or ng strategy. So ibig sabihin, mahal mo ang asawa mo pero gagamit ka ng tactics or strategy because you're dealing with a narcissistic wife. That's the reality of it. Okay. Number one, isahan na natin. Ito, inuna ko to kasi importante to. Kasi lalaki at lalaki ako Alam ko tong pakiramdam na to No? So, anong gagawin mo kapag ipinapahiya ka ng wife mo, narcissistic wife mo, sa harap ng maraming tao? Ito ay isang malaking problema. Dahil lalaki ka Maraming ganitong pangyayari. Pinapahiya ka sa okasyon. Halimbawa, sa kasalan, sa mga birthdayan, sa mga okasyon pinupuntahan ninyo, anniversary, o kaya mga gatherings, pinahihiya ka, pinalalabas na mas magaling siya, mas mahusay siya sa parenting, sa pag-aalaga ng mga bata, uh, pagninegosyo, sa trabaho, etc. etc. Ang gagawin nyo dito, pag ganito na ang pangyayari, pinapahiya ka lagi, ipapahiya ka, ikaw ay umalis doon sa situation. Walk away. Pangalawa, baguhin mo yung subject. Oh, kain na tayo, ganun-ganan. Oh, hain na. Oh, naka-ready na yung yung buffet, 'di ba? So, gagawa ka ng ganung paraan. Wala narcissistic yung wife mo ganun talaga. Para hindi ka matuluyan na mapahiya. So, matatanong ninyo, ay nakakahiya naman sa mga tao halatang pinuputol mo yung usapan. Well, maniwala kayo sa hindi. Kilala na ng marahil, may mga nakakakilala na sa asawa mo na pinapahiya ka lagi. So, maiintindihan nila yung situation. Lalo na kung kapatid mo, nanay mo, tatay mo yung kaharap o kaya kapitbahay ninyo o close friend ninyo. Maiintindihan ka. Another one. Bantayan mo ang mga pagwawala at mga pasabog niya o yung mga pagsabog niya. Kailangan basa mo yung ugali niya. Halimbawa, nagwawala siya sa umaga. Kapag ka alam mo nagwawala siya sa umaga, magtago ka. So, umiwas ka para hindi ka niya makita. O kaya ay, huwag kang umimik. Huwag kang masyado mag-iimik sa umaga. Nakukuha niyo yung punto ko. Mini-minimize ninyo yung mga volcanic eruption. Kasi pagka hindi mo ito sinaulo, hindi mo pinag-aralan yung way yung pattern niya, hindi ka makaka-timing. Kailan mo siya kakausapin? Kailan ka hihingi ng pera sa kanya? Kasi halimbawa, siya ay nag-iingat ng budget ninyo. 'Di ba? Kailan ka magsasabi? So, kailangan tatimingan mo. Kapag ka alam mo na sa oras na yon o sa panahon na yon ay hindi mainit ang ulo niya, hindi siya narcissist, ang datingan, yung mababa yung level ng pagka-narcissist niya ng mga time na yon. Halimbawa, pag kumakain kayo, masarap yung ulam, maganda yung pakiramdam niya, doon kayo tatiming. You got my point. Ganun, tatimingan nyo. Another one, may pag-usap kayo ng malumanay. Gumamit kayo ng gray rock method. Itong gray rock method, ito yung maikli at neutral lamang ang iyong
pakikipag-usap, no? Dahil ito ay talagang ginagamit sa mga narcissist kung paano makipag-usap. Communication mo dapat sa misis mo ay kalmado at kontrolado, no? Hindi mo dapat pagaganahin ang galit mo, ang inis mo. Kailangan controlled ka. Wala nag-asawa ka ng narc, ganun talaga 'yon. So, kailangan, pag meron siyang topic na binubuksan na alam mong gulo ang pupuntahan, huwag kang maging interesado. Pag may tinatanong sa'yo, konti lang ang ibibigay mong impormasyon. Isang tanong, isang sagot. Dahil alam mong magkakagulo yan. Dahil gusto ng mga narc na mga kababaihan ay magkagulo. Mahilig sila sa drama. Keep interaction brief. Avoid engaging in deep conversations. Okay? Alright. Tapos, kung ikaw ay naiinis na, naaasar na, talagang kontrolin mo yung nararamdaman mo, deep breathing exercise, and kailangan talagang ang expression mo ay flat. Ano ang reaction mo doon? Ano? Gagalit ka ba? Magsiselos ka ba? Hindi naman. Okay lang. Mga ganon. Di ba? Yun. Gray rock method yun. Okay. Avoid eye contact. And sabi ko nga, keep your responses short and neutral. Pag sinabi niyang, payag ka ba o hindi? Siyempre, neutral ka. Let me think about it. Maybe tomorrow. Pag-iisipan ko. Mga ganon. Yan. Tapos malilimutan na niya. Okay na yan. Diba? At least nakaiwas ka sa gulo. Kaysa naman nagkagulo kayo nung gabing yun. Diba? Gabing-gabi. Magising pa yung kapitbahay. And you need to avoid conflict. Gray rock method pa rin yan. I'm talking about gray rock method pa rin. Don't argue, huwag kang makikipagdebate, at lalong huwag kang papasok sa mga negativity niya. Huwag mong papatulan yon. Okay. Another one. Mag-set ka ng boundaries. Bukod sa paggamit mo ng gray rock method, mag-set ka ng boundaries. Kailangan nakikipag-usap ka ng maayos, very clear, using gray rock method. And it seems na hindi ka dapat magpakita na interesado ka sa kanyang behavior na pangit, no? At ipakita mo na wala kang interest na pumatol sa mga ganong klase ng topics o ganong klase ng usapan. Setting boundaries yun, no? So, nakukuha nyo, nagagamit nyo yung gray rock method sa pagsiset ng boundaries. Ganon pag nakikipag-deal sa o nakikipag-usap sa asawa na narcissist. Napapansin nyo, yung mga ginagawa kong tong method is more on communication. Kasi ito yung panlaban mo eh. Itong yung armas mo eh. Kung paano ka makikipag-usap ng gamit yung gray rock method. Okay? So, another one. No? Kailangan, last na pala to. Okay? Doon sa malistahan ginawa ko. Maging matibay ang loob mo. Okay? So, yan lang muna ang maipapayo ko sa iyo bilang isang asawa ng isang narcissist. Lastly, maging matibay ang loob mo. Wala tayong magagawa. Ganito talaga yung asawa mo eh. Titibayan mo yung loob mo. Yung iyong mga hinahanap na pagmamahal, I'm sorry, hindi. Pagkakaibigan, oo. Bibigay niya yun sa'yo. Friendship. Pero, parang ang dati niya kasi nito, kasama mo lang siya sa bahay. Para kayo mag-roommates. Pero hindi kayo lover, hindi kayo tunay na wife and husband. Wala kayong husband and wife relationship na kagaya ng mga normal na tao. I'm sorry to say, pero ito yung reality. Wala eh. Ayaw niyong hiwalayan eh. No? So, if talagang mag-i-stay ka, that will be your choice, and these are the things that you can do. Okay? So, this is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.